Anak lang ng karpintero. Mapayapang unang araw ng Mayo ngayong Huwebes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Jose Manggagawa. Happy Fiesta po sa lahat nating mga kapatid na manggagawa at sa mga deboto ni San Jose. Special greetings po sa mga taga San Jose de Trozo Parish sa Maynila at sa lahat ng mga parokya ng San Jose. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Pumunta si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa mga tao sa kanilang sinagoga. Namangha silang lahat at nagsabi, Saan kaya galing ang kanyang karunungan at natatanging kapangyarihan? Di ba't siya ang anak ng karpintero? Di ba't si Maria ang kanyang ina? At sina Jose, Jaime, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Hindi ba't narito sa piling natin ang kanyang mga kapatid na babae? Ano't nangyari sa kanya lahat ng ito? At bulag sila tungkol sa kanya. Sinabi naman sa kanila ni Jesus, Sa kanyang sariling bayan lamang at sambahayan hinahamak ang isang propeta. at kaunti lamang ang kanyang ginawang himala roon, sapagkat kulang sila sa pananampalataya. Hindi ba't anak lang siya ng karpintero? Ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose Manggagawa. At ang ebanghelyo natin ay tila hindi tungkol sa trabaho o paggawa, kundi tungkol sa pagtanggi ng mga tao sa kanilang kababayan, si Jesus. Ngunit kung titingnan natin ng mas malalim, ang tanong ng mga tao ay may laman na aral. Hindi ba't anak lang siya ng karpintero? Isang tanong na may halong pagmamaliit. Sa mata ng marami, si Jesus ay walang kredibilidad. Karpintero lang ang ama niya. Walang pinag-aralan, walang mataas na posisyon, walang kilalang koneksyon. Pero sa mata ng Diyos, ang sambahayang iyon ang pinili niyang tahanan. Ito ang paalala sa atin ngayong kapistahan. May dangal at kabanalan sa simpleng paggawa at kadakilaan sa mga simpleng manggagawa. Si San Jose ay hindi guro ng batas, hindi pari, hindi pinuno ng bayan, pero siya ang pinili ng Diyos upang maging tagapag-alaga ng kanyang anak. Ang tunay na kabanalan ay hindi nakikita sa dami ng sinasabi, kundi sa lalim ng ginagawa. Walang nakatalang ni isang salita si San Jose sa Biblia, pero ang kanyang pananampalataya ay naging gabay at proteksyon para sa Sagrada Pamilya. Sa tahimik niyang paggawa, tinuruan niya tayo na ang trabaho ay hindi lamang hanap buhay. Ito ay paraan ng paglilingkod sa Diyos. Sa ating panahon, madalas na minamaliit ang mga ordinaryong trabaho, mga janitor, mekaniko, construction worker, tindera at iba pa. Pero ngayong araw, itinataas ng Diyos ang bawat pawis, pagod at sakripisyo na iniaalay natin sa Kanya. At gaya ng mga taga-Nazaret, baka tayo rin ay hirap makakita ng kabanalan sa mga simpleng bagay. Pero ang Diyos ay naroroon, sa palad na magaspang, sa mga katawang pagod, sa pusong tapat. Mga kapanalig, walang lang sa taong may pananampalataya. Tandaan natin na ang Diyos ay hindi dumating bilang anak ng hari, kundi bilang anak ng isang karpintero. Hindi siya lumaki sa palasyo, kundi sa paghawaan ng kahoy. At sa bawat pako, sa bawat kahoy na ibinuo, natutunan niya ang halaga ng paggawa, ang halaga ng sakripisyo. Kaya sa tuwing tayo'y napapagod, sa tuwing tila walang saysay ang ating araw-araw na trabaho, alalahanin natin, walang maliit na bagay kapag iniaalay sa Diyos, at walang trabahong hindi banal kapag ito'y ginawa ng may pag-ibig. Manalangin tayo. San Jose, aming tagapagtanggol, turuan mo kaming mahalin ang trabaho namin. Gawin ito ng may katapatan at ialay ang lahat para sa Diyos. Sa bawat araw ng paggawa, naway lumalim ang aming pananampalataya at paglilingkod sa kapwa. San Jose Manggagawa, ipanalangin mo kami. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong
upang maipagpatuloy ang programang ito, maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.